Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na susuportahan nito ang pagtatayo ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Itatayo ito sa New Clark City sa Capas Tarlac na tiniyak ni Pangulong Marcos na popondohan ito ng pamahalaan. Bagamat hindi ito nasama sa 2025 budget, hahanap umano ito ng mga item na hindi pa handang ipatupad at ilalaan na lamang sa naturang institusyon. Kumpiyansa ang pamahalaan na isa itong hakbang para maiwasan ang muling paglitaw ng pandemya. Samantala, nais panagutin ng otoridad hindi lamang ang mga sangkot sa umunoy grants conspiracy sa kapulisan ukol sa drug operations. Panawagan naman sa publiko, huwag idamay sa masamang implikasyon ang buong kapulisan. Para sa detalye, narito ang ulat. Nilinaw ng Department of the Interior and Local Government o DILG na 41 mga pulis ang sangkot sa umano'y grand conspiracy ukol sa droga. Ito ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla matapos na sampahan ng kasong kriminal ng Justice Department ang 30 mga pulis na sangkot sa nasabat na 6.7 billion pesos na halaga ng shabu noong 2022. Base sa investigasyon ng DILG at NAPOLCOM, natuklasang kapag may malaking huli sa iligal na droga, maliit na bahagi lang nito ang inilalagay sa police report. Ang natitirang bahagi umano ay itatago sa isang bodega at pagtatakpan ng mga magkasabwat na pulis. Samantala ay ginihit ni Remulla na ang nabanggit na 41 pulis ay parte lamang ng mahigit 200,000 PNP personnel. Aniya, hindi dapat madamay ang imahe ng karamihan sa mga kapulisan. Plano naman ng mga otoridad na magsagawa ng lifestyle check sa mga sangkot na pulis para matukoy din ang mga taong nakinabang sa ganitong mga modus. Nauna nang sinabi ni Remulla na posibleng nagagamit ito sa umano'y naging kontrobersyal na reward system sa PNP. Iimbestigahan umano ng mga otoridad ang mga naging drug raids mula 2016 hanggang 2022. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Matapos ang 15 buwang digmaang naganap sa Gaza, kinumpirma ng mga opisyal ng Qatar at Estados Unidos na nagkaroon na ng ceasefire agreement ang Israel at Hamas na epektibo ngayong darating na linggo, ika-19 ng Enero. Maliban sa ceasefire, kabilang din sa kasunduan na palayain ang mga bihag ng mga Hamas kasabay ng mga bilanggong Palestinian na nasa kulungan ng Israel. Matapos ang kasunduang ito, magkakaroon ng negosasyon at pag-uusap tungkol sa permanente at tuluyang pagtatapos ng digmaan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, maling bangkay ng OFW sa Kuwait na iuwi na sa Pilipinas. DMW pananagutin ang sinumang sangkot sa pagkakabaling ito. DILG nilinaw na 41 pulis ang sangkot sa umano'y grand conspiracy ukol sa droga. Senator Hontiveros inalmahan ang mga maling impormasyon ukol sa adolescent pregnancy bill. Kongreso sinimulan na ang investigasyon laban sa smuggling at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. 800 million pesos na gross sale target na abot ng MMFF 2024 Golden Edition. Ceasefire sa Gaza, pinagkasunduan matapos ang 15 buwang kaguluhan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Inalmahan ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang kumakalat na maling impormasyon ukol sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill.
pinabulaanan ni Senator Hontiveros ang mga paratang na isinusulong ng naturang panukalang batas na umano'y hindi naaangkop na sexual education para sa mga bata. Nilinaw ng senador na wala itong probisyon na nagtuturo ng bodily pleasure at sexual rights sa mga bata at hindi ito nakabase sa pamantayan ng Europa bagkus mahigpit na sumusunod sa batas ng Pilipinas. Dagdag ni Senator Hontiveros, ang pagkalat ng maling impormasyon ng mga kritiko ay isang panlilito sa pagtugon ng krisis ng teenage pregnancy. Samantala, 14 na vape brands ang naisyuhan ng preliminary order o preventive measure order dahil sa paglabag sa packaging at health warning requirements ng RA 1900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Suspendido ang 14 na manufacturer at importer ng vaporized nicotine at non-nicotine products matapos isyuhan ng Department of Trade and Industry o DTI ng Preliminary Order o PO o Preventive Measure Order o PMO. Ito ay dahil sa paglabag sa packaging at health warning requirements ng Republic Act 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Nilabag ng mga kumpanyang ito ang Section 4 Clause D ng naturang batas na naguutos ng pagsunod ng mga kinakailangan sa fiscal marking na itinakda ng Bureau of Internal Revenue. Dahil dito, suspendido ang mga ito sa pagmamanupaktura, pag-import, pamamahagi, pagbebenta at pag-promote ng lahat ng kanilang vape products. At sa ilalim ng Section 23 ng Vape Regulation Act, narito ang mga sumusunod na parusang kanilang kahaharapin. Para sa unang opensa, 2 milyong pisong multa na may kasamang 2 taong pagkakakulong. Doble nito ang ikalawang opensa na may 4 na milyong pisong multa at 4 na taong pagkakakulong. At ang ikatlong opensa naman ay may 5 milyong pisong multa at 6 na taong pagkakakulong, gayon din ang rebukasyon ng business permit at lisensya. Ang PO o PMO ay may bisa at epektibo hanggang sa makapag-comply ang mga ito. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inanunsyo ng Guinness World Record na nakakuha ng bagong titulo ang Blackpink member na si Rose, kasunod ng kanyang viral na katang Apathy kasama si Bruno Mars. Inilabas noong ika-18 ng Oktubre noong nakaraang taon ang kantang Apathy bilang main track ng kanyang unang studio album na Rosie. Nakuha ni Rose ang titulong first female K-pop artist to enter the Billboard Radio Songs Top 10 at highest charting female K-pop artist on the US Albums Chart. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, maling bangkay ng OFW sa Kuwait na iuwi na sa Pilipinas. DMW pananagutin ang sinumang sangkot sa pagkakamaling ito. DILG nilinaw na 41 pulis ang sangkot sa umano'y grand conspiracy ukol sa droga. Senator Hontiveros inalmahan ang mga maling impormasyon ukol sa adolescent pregnancy bill. Kongreso sinimulan na ang investigasyon laban sa smuggling at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. 800 million pesos na gross sale target na abot ng MMFF 2024 Golden Edition. Ceasefire sa Gaza pinagkasunduan matapos ang 15 buwang kaguluhan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita.
Sensitibong balita po, doble dagok ang kinaharap ng naulilang pamilya ng overseas Filipino worker na si Jenny Alvarado matapos makatanggap ang kanyang pamilya ng maling bangkay na ipinadala mula Kuwait noong nakaraang linggo. Nasawi ang domestic worker na si Alvarado matapos ang bagong taon dahil sa coal suffocation o nalason matapos makalanghap ng usok mula sa isang heating system sa kanilang pinagtatrabahuan sa Kuwait. Humingi naman ng paumanhin at nakikidalamhati ang Department of Migrant Workers o DMW at nangakong pananagutin ang sinumang sangkot sa pagpapadala ng maling bangkay ng OFW. Inaasahang darating na ngayong araw sa Pilipinas ang totoong bangkay ni Alvarado. Samantala, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ang 400 milyong piso ng Tourism Department para sa branding ng Pilipinas. Para sa detalye, narito ang ulat. Nais ibalik ng pamahalaan ang kabuuang 400 milyong piso na budget ng Tourism Department. Ito ang iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Budget and Management o DBM sa kamakailang pagpupulong ng administrasyon kasama ang mga economic managers nito. Ayon kay Pangulong Marcos, ang naturang pondo ay para sa branding o pagpapaganda ng imahe ng Pilipinas. Aniya, dapat na samantalahin ang momentum ng Pilipinas para patuloy na magpakilala sa buong mundo. Partikular na tinukoy ng Pangulo ang pagbibigay ng karangalan ni two-time gold Olympic medalist Carlos Yulo at The Voice US champion Sofronio Velasquez. Kasama rin umano dito ang hindi matatawarang serbisyo ng mga Pilipinong health workers noong COVID-19 pandemic. Ayon sa Presidential Communications Office, kukunin ang nasabing pondo sa contingency fund ng Pangulo. Suportado naman ito ni Tourism Department Cristina Frasco. Aniya, malaki ang maitutulong ng sapat na pondo para mas mapaunlad pa ang turismo ng Pilipinas. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nasayang naman ang halos 6 na milyong naunang naimprentang balota ng Commission on Elections o COMELEC kasunod ng inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema laban sa ahensya kamakailan. Ito ay dahil sa mga desisyon ng COMELEC na idiskwalipika ang 5 kandidato para tumakbo sa halalan. Sa basurahan ang diretsyo ng mga balotang ito na aabot sa halagang 150 bilyong piso. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi na ito magagamit dahil kapag ipinasok ito sa mga makina, mabibilang nito ang boto mula sa balota kung saan hindi napabilang ang 5 kandidato. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, maling bangkay ng OFW sa Kuwait na iuwi na sa Pilipinas. DMW pananagutin ang sinumang sangkot sa pagkakamaling ito. DILG nilinaw na 41 pulis ang sangkot sa umano'y grand conspiracy ukol sa droga. Senator Hontiveros inalmahan ang mga maling impormasyon ukol sa adolescent pregnancy bill. Kongreso sinimulan na ang investigasyon laban sa smuggling at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. 800 million pesos na gross sale target na abot ng MMFF 2024 Golden Edition. Ceasefire sa Gaza pinagkasunduan matapos ang 15 buwang kaguluhan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.